I-describe muna natin ang current situation mo para malaman natin kung para sa iba ang reading o hindi. So, dito ang side mo at dito naman ang side ng other person. Pero ang kwento na to ay magpo-focus more likely doon sa other person at sa partner mo. Kasi sila ang bida dito. So, sa'yo muna nung current situation. Ayusin ko lang sandali at gagawin ko tong thumbnail. May ayos to. So, game. Simula na tayo. Current situation sa side mo. Ba't parang umiiyak ka dito? Sad ka siguro. So, ang dating kayo pa rin siguro dahil may page of fire dito. Saka the devil na nagko-connect pa rin kayo pero parang toxic ng connection nyo. Sad ka dito. Dito. Sa other person. Current situation nila. Well, yung other person mukhang may other option din. May damon pa oh. Well, itong kwento na to ay relasyon sa pagitan ng fourth party. Hindi to third party, fourth party. Ganun kasi ikaw, karelasyon mo yung partner mo. Yung partner mo, karelasyon yung other person. Yung other person, may karelasyon din siya. Ano to? Naglolokohan lang sila. Aware naman yung partner mo na may iba. Kasi may ace of swords tayo dito. Aware siya na siya yung third party. Na niloloko nila yung asawa o partner nung other person. Ano ba to? So, yan. Ulitin ko. Fourth party. Dito third party, fourth party. Kasi, pare-pares kayong in a relationship. Ang weird. O kasal siguro. So, punta na tayo sa kwento nila. Kasi sila bida dito. Anong feelings ng other person sa partner mo? At feelings. Dito yung feelings ng partner mo dito sa other person. Ayaw maayos. Ayaw mo na. Hindi ko naman to gagawing thumbnail. Pero para presentable. So, dito sa side na other person,
Anong feelings niya para dito sa person mo? Nalilito siya. Daming to. Duality kasi yan. Confusion. Nalilito siya sa kung sino ang gusto niyang piliin. Hindi siya makapili ba sa ngayon kung partner mo ba o yung partner niya talaga. My goodness. Ito, confusion na to. Confusion din to. O, feeling trapped. Ito of Swords. O, confusion nga sabi, ayun o. Confusion. Confusion din to. O. Confused talaga siya. Dalawa ba naman yung partner niya? O pwede rin namang mahal niya pareho. Pwede rin ganun. Piniplease niya silang pareho kasi ayaw niyang mawala isa sa kanila. Pero parang best friend ang tingin niya sa partner mo. Comfortable siya sa kanya. So again, hindi siya makapili. Hindi niya rin gustong iwan tong partner mo. Ay, meron na pala. Dito naman sa partner mo, anong feelings niya para dito sa other person? May 8 of, dito 8 of Swords, dito 8 of Cups. Ito walking away card, pero katabi niya ay Hierophant. Saka Wheel of Fortune. Anong feelings niya doon? Sabihin natin masaya siya. Pero alam niya sa sarili niya na di rin sila magtatagal. Either naisip-isip na niya umalis o feeling niya iiwan din siya balang araw. Kasi may parang ano siya dito knowledge. Kasi nga alam niya sa sarili niya na third party lang siya. So, pag ganun, alam mo sa sarili mo, hindi magtatagal. So, ganun ang dating. Masaya siya, pero alam niya sa sarili niya, panandalian lang yun. Yung saya. Kasi darating ang panahon na kailangan nilang dalawang mamili. Kasi nga fourth party to. OMG. So, sa madaling salita, masaya silang dalawa, pero at the same time, malungkot din. Kasi alam nilang dalawa na panandalian lang ang saya. Dahil pare-pare silang committed sa iba. Pero sa ngayon, silang dalawa, feeling nila best friend sila. Palagay sila sa isa't isa. Pero wala ring may balak na iwan ang isa't isa sa ngayon. Kasi current feelings lang naman to. As in ngayon. Ngayon lang yan. Anyways, kuha ba clue? Sige na nga. Kuha ko ng clue. Magbibigay ako ng 8 clue. Pero wag masyado mag-pay attention dito dahil dagdag info lang ang mga to. Ang clue ay pwedeng vice versa. Kunin nyo lang ang clue na sa tingin nyo ay para sa inyo. So, may tao dito, may braces. So, fourth party to, di ba? Ang clue natin pwedeng tumama sa iyo, sa partner mo, sa other person, at sa
partner ng other person. My goodness. May braces ang ngipin, letter S. Married. So, fourth party, di ba? Either kayo yung kasal o sila yung kasal. O parehas kayong kasal. My goodness. Hindi singkitang mata. Hindi singkitang mata. Ka-MU. Parang mag-best friend sila. Magka-MU. Teka, ba't may something dito? Parang gagambang maliit. So again, magka-MU sila. Dog. Number 11, 1922, 1934, 1946, 1958, 1970, 1982, 1994, 2006. Pwede rin tong Aquarius. O pinanganak sa 11th of the month o November. Ito, Ox. Number 2, 1930, 1925, 1937, 1949, 1961, 1973, 1985, 1997. Number 2, wedding Taurus. O pinanganak sa number 2. Second of the month. Taurus, second of the month of February. No communication. Pwedeng no contact kayo ngayon. Kung hindi ganon na nagko-connect naman kayo. Ay hindi, dun sa una kasi sabi ko nagko-connect kasi dahil may page of ano ba yun? Wands. So nagko-connect kayo, 'di ba? Sa present, more likely sa future to, future. No communication. So yung iba sa inyo ay baka magkaroon ng ganitong problem. No communication dahil nga sa third party. Anyways, hanggang dito na lang. Goodbye for now. Uy, 8 na ba to? Oo nga.